Hindi madali ang pagiging entrepreneur. Kaya nandito kami para gabayan kayo sa inyong nasimulan at tulungan kayo to make wise decisions para lumago ang inyong negosyo. Ako si Roda Castro Kaliwara, your resident Pinay entrepreneur, at ito ang Negosyente. Marami na rin kaming naitampok na produkto at serbisyo sa programang ito. Pero ngayon, kakaibang kwentong negosyo ang ihahatid namin sa inyo. Kakaibang talento ni Pocholo, pwede palang maging negosyo. Great day! Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, also known as the Voice Master of the Philippines. Ako po ang CEO and founder ng Creative Voices Productions, Certified Voice Artists Philippines Incorporated or CVAP Inc. at ng Voice Acting Academy Philippines. Ayan. Nagsimula ako nung ako ay 5 years old pa lang. Paano ko nasabi nagsimula? Kasi nung bata kami, wala kaming TV. So, the only means of entertainment that I have is radio. So, nakikinig ako ng radio drama. Yung title, Gabi ng Lagim. So, naririnig ko yung radio drama na, Isang Gabi ng Lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha, Lolo Tasyo, pasensya na. Sarap kasi maglaro sa pool. Ay, naku, sabi ko naman sa'yo, Apoy, huwag ka maglaro dyan. Yan, tuloy, ginabi tayo. Ha, Lolo, may gumagalaw. Kakainin ko kayo. Lolo, may monster. Nako, tumakbo na tayo, Apo. Roar! Ayan, kinain na sila. So, nung bata ako, yung mga naririnig ko, like mga cartoon character, like sila Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny, yung, ano ba, Nyip, what's up, Doc? you're so despicable. Yung, oh, come on! Di ba? So, ginagawa ko yung, ginagaya ko. Little that I know na voice acting pala ang tawag doon. So, nung ginagaya-gaya ko, pati mga teacher ko, class, our lesson for today, yung mga ganon. So, pag ginaya ko siya, natutuwa yung mga klase ko. And I love seeing people smiling, laughing, tapos pumapalakpak. So, hindi ko alam, isa pala yung uri ng art or singing, no? Kasi ang alam ko lang na art noon, mga drawing, dancing, singing, at marami pang ibang mga art na, kumbaga, pangkaraniwan. Hindi katulad ng voice acting since hindi siya nakikita, so hindi siya napapansin na kapag yung pinapanood mo palang cartoons, meron palang tao na nasa likod nun, na nagsasalita, hindi lang yung cartoons. Or yung mga paborito ko, Shider, Bioman, na nag-tatagalog or nag-i-English, no? So, nung ako'y nasa college na, sa UP Diliman, nag-aral ako ng speech com, theater arts, and English creative writing. So, habang nag-aaral ako ng first year, nag-audition ako sa isang radio program, kasi narinig ko yung commercial, yung, gusto mo bang maging voice artist? Yeah. Pumunta ako sa isang radio station at pumila sa 10,000 na tao. So, ako yung nag-champion doon sa voice acting competition na yun. So, doon nagsimula yung career ko sa radyo hanggang sa pumasok na yung dubbing. Si Direk Danny Mandia. Siya ang director ng Meteor Garden, Dog of Flanders, Peter Pan, at marami pang mga anime. So, nung ako ay gumraduate nung college sa UP Diliman, ako ay nagpunta ng Amerika and I had a chance to visit Disney. No? Nung nasa Disney ako, nakita ko yung opportunity na mag-learn ng voice acting as an art and also something na pwede kong i-share sa iba. So, nung bumalik ako ng Pilipinas, I established Creative Voices Productions. Pero before yon, meron ako isa pang kumpanya na tinayo, Univoical Production. Ayun, nagkalugi-lugi ako doon. Kasi akala ko, magaling na ako, so magaling lang ako mag-voice acting, pero hindi pala ako magaling magnegosyo. So, nung ako'y nalugi, nag-aral din ako ng entrepreneurship kahit pa paano, at nasimulan ko ang Creative Voices Productions. So, sa Creative Voices Productions, nakita ko yung opportunity na tumulong sa kapwa ko aspiring voice artist, no? Dapat
bigyan ng chance yung mga taong hindi nabibigyan ng chance. At dahil doon, bumuha ako ng workshop na tinawag kong VoiceWorks, Basic Voice Acting Workshop, na nagsimula mula 2005 hanggang 2019. So 2019, sakto, after 50 batches, 15 years, more than 3,000 graduates, I can claim that 80% ng mga dubbers at ilang mga DJ at mga ibang mga nabigyan ng chance sa voice acting industry at mga advertising ay galing sa Creative Voices Productions. At talagang natutuwa ako dahil yung vision kong 2020 ay naging, kumbaga, realidad. So nakakatuwa dahil sa tagal ng aking experience at marami na akong mga kaalaman na i-share ko sa ibang mga tao, lalo-lalo na sa mundo ng voice acting. At ito na nga, binuo ko ang Certified Voice Artist Program noong 2020. At syempre, my goal is to revolutionize voice acting in the Philippines. And our goal sa Certified Voice Artist Philippines is to promote voice acting as an art and also to use your voice in creating positive social change. Kung hindi nyo naitatanong, ang Creative Voices po ang nasa likod ng maraming computer game like Sega. Kami ang gumawa ng Golden Gun, ng Transformer Human Alliance, or Ghost Squad, Operation Ghost, at marami pang iba. And we are also the people behind mga manga, manga na anime na ini-English. And also, our latest project, which is sobrang sumikat din yan, bukod sa Filipino fairy tale na ako ang narrator, yung noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Jack. Ganun. Ito, ako naman ngayon, ang ginawa namin, lahat ng YouTube channel na tinatagalog, kami ang gumagawa. No? Kasi, ang naniniwala ko, ang future ng broadcast ay sa online. So, mas marami nang manunood ng programa sa telebisyon sa internet or sa cellphone kaysa sa broadcast itself. So, at dahil dyan, napakarami ko ng programang ginawa. We have produced 1,000 mga movies. No? Ako nag-direct at ako nag-produce na tinagalog ng mga movies. At isa sa pinakasikat ngayon ay ang The Amazing Digital Circus at ang Murder Drones. Yan, kung makikita nyo sa YouTube. And also Blippi, Morphel, at marami pang iba. We are also using the latest technology, especially in artificial intelligence, that Creative Voices Plus is the first ever AI voice company in the Philippines na gumagamit hindi ng text-to-speech, gumagamit kami ng speech-to-speech artificial intelligence. I would like also to tell you that the first blind dubber in the world came from me, came from Certified Voice Artist Program. Na ngayon, kinikilala na sa buong mundo at na-feature na siya sa iba't ibang mga programa sa television sa Pilipinas at sa buong mundo. So, ang pangalan niya, Monet Mahinay, the first blind dubber. So, isa lang siya sa mga daan-daan ding mga PWD na bulag, na may kapansanan, na nabigyan din ng boses dahil sa Certified Voice Artist Program. So, mas importante po sa amin, ituring mo itong isang sining kaysa pagkakitaan mo. Dahil pag pera-pera lang kasi ang dahilan, hindi ka magiging masaya. Pero pag binigay mo ang puso't kaluluwa mo, no, sa ginagawa mo, lalo na sa pagboboses mo, you put your heart and soul sa ginagawa mo, sa binobosesan mo, mararamdaman yan ng mga taong nakikinig sa'yo. Because we believe that our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Ayan po. Maraming pong salamat. Sana ang kwento ni Pocholo ay nakapagbigay sa atin ng inspirasyon para gamitin ang talento na bigay sa atin ng Diyos, hindi lamang para kumita, kundi para maibahagi at makatulong na rin sa kapwa. Up next, sunod, makakasama pa rin natin si Maring Matanong. Lubos kami nagpapasalamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa aming programa. Umaasa kami ng mga taong naitampok namin at ang kanilang mga kwento ay nakapagturo at nakapagbigay inspirasyon para simulan at harapin ng matapang ang hamon ng pagninegosyo. Muli,
Nagpapasalamat kami sa aming mga generous sponsors, SM Supermalls, ICSB Philippines at Go Negosyo. Ako si Roda Castro Kaliwara na nagsasabing, pag may negosyo, may trabaho.